My point here is, eto, convicted child abuser. Bakit hindi nyo tanggalin? Takot ka ba, Romualdez? Hindi, ako nagtataka. Diyan nga tayo nagtataka eh. Mantakin mo, isipin mo to mga animal na si Ontiveros. Ontiveros, makinig ka ha. Makinig ka sa akin, sasabihin kong babae ka, umayos ka. Eh bakit di mo mapuna-puna itong si Franz Castro? Gaga ka ba? Nagtatanong lang. Ha? Nagtatanong lang po ako ha. Hindi kasi, hindi mura yun ha. Baka akala ninyo mura yung salitang gaga. Iba, may meaning po yun. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Ang pagiging convicted child abuser ng isang kasamahan ninyo. 'Di ba? Actually, 'di ba tayo nga una nagsabi nito na dapat itong kasi nung lumabas yung issue ng convicted si Franz Castro na child abuser, nagkaroon kaagad ng SM na. Tayo na nagsabi diyan pinuna kaagad natin tong si Romualdez, 'di ba? Kung si Kong Teves nga na hindi convicted ibig sabihin na ayon sa ating batas, kung ikaw ay hindi convicted, ikaw ay inosente. 'Di ba? Ganun ang ating batas. Gayunpaman, tinanggal nyo sa pagiging kongresista ito si Teves. Hindi ko pinagtatanggol si Teves, that's not my point here. My point here is, ito, convicted child abuser. Bakit hindi nyo tanggalin? Takot ka ba, Romualdez? Hindi, ako nagtatanong lang ha. Naku, banat ba? Nagtanong ka na naman. Nagtanong ka na naman, banat bay. Hindi, Franz Castro ha. Ako'y nagtatanong lang. At saka ikaw, Romualdez, nagtatanong ba? Ano bang meron sa inyo? At bakit hindi mo matanggal-tanggal ito na isang convicted child abuser? Korte ho nagsabi ha. Ano to? Takot ka dahil baka mamaya kumontra na yung mga yan sa'yo? Which is ginagawa naman nila yan talaga eh. Di ba? Anong siste? Bakit hindi mo matanggal? Oh, kaibigan. Uy! Mga ano to siguro, mga vegan siguro ito. Di ba tama? Kaibigan. Convicted, lock her up. Naku, grabe ang taray. Hindi, alam mo, diyan nga tayo nagtataka eh. Mantakin mo isipin mo to mga animal na si Ontiveros. Ontiveros, makinig ka ha. Makinig ka sa akin, sasabihin kong babae ka, umayos ka. Ikaw, kesyo champion ka for mga children, sinasabi mo si Pastor Kibuloy, bla bla bla, ganito. Gaga ka ba? Nagtatanong lang naman ako, ha? Kung gaga ka. Tatanong lang to ha. Ha? Tanong lang. Si Pastor Kibuloy hindi pa convicted na child abuse yung kaso niya. Pero kung makahunting kayo todo-todo. Eto si Franz Castro. Convicted. Convicted. Ibig sabihin, siya ho ay hinatulan na ng husgado. Bakit di mo makundina? Akala ko ba labang ka ng mga nagcha-child abuse. Bakit di mo mapuna-puna itong si Franz Castro? Gaga ka ba? Nagtatanong lang. Ha? Nagtatanong lang po ako ha. Hindi kasi, hindi mura yun ha. Baka akala ninyo mura yung salitang gaga. Iba, may meaning po yun. Sabihin, di ba ho? Kasi anong kalokohan po yun? Sorry ha. Anong kalokohan po yun? Yung mga nagkukondena, ikaw, abalos, isa ka pa. May paganyan-ganyan ka pa. Child abuser yan eh. Mga ganun-ganun ka. Child abuser yan eh. Oh, hindi pa naman convicted. Again ha, let's ilagay natin sa tamang konteksto to. Ilagay natin sa legal term. Hindi pa ho siya convicted. May appeal pa. Actually, hindi pa nga appeal eh. Hindi pa nga talaga nahatulan ng husgado. And yet, may pag ganun-ganun ka pa. Mga ganun-ganun ka pa. Abalos. At sinasabi mong dapat ba huli na yan, nanginginig ka pa para kasi gadun.
Oh, di ba? O, bakit ito? Wala kang imik dito sa isang convicted child abuser. Convicted, ah? Kung talagang, hindi, kasi ang punto natin dito, wala naman sa jurisdiction nila yon. Okay? Dahil, as far as I know, kaya hindi siya nakukulong ngayon kasi under appeal pa yung kanyang ano. But, meron na sinabi ang korte. So, if you are really a fighter, ibig sabihin, your advocacy is really for children, na yun ang pinalalabas nyo sa media, kaya nyo hinuhuli kuno si Pastor Kibuloy dahil galit kayo sa child abuser. Uy, bakit ito? Convicted, hindi nyo kondinahin. Hindi ko nga sinabing hulihin nyo eh. I-kondina nyo lang. I strongly condemn Franz Castro as a convicted child abuser. Why don't you do it? Diba? Alam mo kung bakit? Hindi naman kasi issue sa inyo yung issue eh. Ang issue sa inyo yung tao. Wala kayong pakinabang kay, kay Franz Castro. Diba? Ibig sabihin, walang benefit sa inyo. Wala man naniniwala doon sa mga yun eh. Bakit ganun? Kasi dito, may pakinabang kayo kay Pastor Kibuloy. O di kaya, meron nag-utos sa inyo. Gipitin nyo yan si Pastor Kibuloy, ha? Di ba? Kasi may kinikwento nga si Pastor. Di ko, naikwento ba nila, Boss Dada, yun? Feeling ko naikwento nila eh. Di ba na gusto talagang kunin ng gobyerno ang SMNI? Tapos hindi pumayag si Pastor Kibuloy. Alam niyo yung kwento na yun? Kinuwento ni Pastor yun eh. Kila Boss Dada, tapos kinuwento ni Boss Dada, tapos ikinuwento ko lang. Hindi, totoo, di ba? So you're not really concerned of the issue na child abuse. You're just concerned na makulayan nyo ng masama ang si Pastor Kibuloy. Eto nga matatawa ka. Matatawa ka. Alam mo kung bakit? Ha? Sabi ni Franz Castro tsaka yung mga lintik na mga komunista na yan. Sabi niya, etong Duterte, Kibuloy, diba? Syndicate. May paganyan-ganyan pa sila eh. Ito yung mga abuse. Diba? Ginanyan pa nila eh. Duterte, Kibuloy, Syndicate. Ay! Naglalay. Diba? Yung paganyan-ganyan pa sila. O ano nangyari? Wala. Nga. Anong ibig sabihin nun? Oh, di ba? Ibig sabihin, sabi nga nila, kahit di ako naniniwala, ang karma digital. Hindi, totoo ah. Yung mismong namumuno sa pag-akusa, na makasalanan to. Yun naman pala, makasalanan. Alam mo, naalala ko yung mga Pariseo nun. Nung panahon ng New Testament, yung mga Pariseo, di ba? Sabi nung nananalangin, sabi niya, Lord, pagpalain mo ako ha? Pagpalain mo ako ha? Bakit? Wag siya, kasi siya makasalanan. Ako, mabuting tao. Ganun. Di ba? Ganun yung mga Pariseo eh. Ako, mabuting tao, masamang tao yun. Ako ang pagpalain mo. Yung pala, pag hinubaran mo, yung tiningnan mong kaloob-looban, ayun. Yun ang tunay na convicted child abuser na booking. Yan ang tinatawag na. Hindi, ito ha, walang biro. That's what you call God works in a mysterious way. Ika nga. Hindi, yung mga, kasi dito mo makikita talaga eh. Sabi ko, grabe, Grabe rin yung, talagang God works in a mysterious ways. Ito, ang mga taga kay OGC, alam niyo, sigurado ako, sinasabi sa inyo ni Pastor Kibuloy yan. Yung pagkundi na ng todo-todo. Meron pa ngang sinabi si Abalos eh. Sabi ni Abalos, kayo mga taga kay OGC, huwag niyong ginagamit na pangsangga mga kabataan. Kala mo talagang alam mo yung concern sa kabataan, ginagamit na pananggala ang mga kabataan. Parang ganun, galit na galit si Abalos, di ba? O eto, nasa tabi mo. Nasa tabi ninyo. Katabi ninyo sa sa mga pagtitipon dyan sa kamera. Convicted child abuser, hindi nyo makundina. Anong tawag sa inyo? Ha? Hindi, nagtatanong lang ako, Secretary Abalos. Tanong lang ulito ha, anong tawag sa inyo? Ha? Na kung makaturo kayo sa ibang tao, grabe. Pero yung mga kasamaan ninyo, mga katabi ninyo, ganun. Anong tawag sa inyo? Ha? Double standard hypocrite
Antigan ko na mabanggit yung mura. Hindi, totoo naman, di ba? Double standard. Hypocrite. Yan tuloy. Bumabalik sa inyo. Sabi nga ni Cherry B. Sabi nga, medyo madilim kasi hindi ko mabasa. Pagpasensya nyo na, hindi ko masyado mabasa. Hindi ako nagbabasa ngayon masyado ng group chat kasi madilim. Hindi totoo naman, di ba? Dilim-dilim mo, hindi mo mabasa. Gago! Oh, pagka lumiwanag yan, baka mabasa natin. Oh, di ba? Hindi sa totoo lang eh. Hypocrisy, yun yung talagang sabi nga, there would be a day for reckoning, di ba? Darating yung panahon na babawian kayo ng tadhana. O, kung ayaw nyo maniwala sa Panginoon, tadhana na lang. Pero kung merong naniniwala kayo sa Panginoon, lahat ng kasamaan sa mundo na ito babalik sa inyo. Hindi, maybe not this time. Not this time, not this administration.